Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about godly culture, love, respect, and obedience. And our scripture is all about Ephesians chapter 5 verse 33 and chapter 6 verse 2. NI version. This passage discusses the roles within a Christian household. It highlights the importance of love, respect, and obedience within the family structures, urging husband to love their wives to respect their husband, and children to obey and honor their parents. ASND version, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa kahalagahan ng pagmamahal, paggalang at pagsunod sa loob ng pamilyang Kristiyano. Pinapayuhan ang mga asawa na mahalin ang kanilang mga asawa, ang mga asawa na igalang ang kanilang mga asawa, at ang mga anak na sundin at igalang ang kanilang mga magulang. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nanggaling sa Ephesians chapter 5, verse 33 and Ephesians chapter 6, verse 2. Ito ay tungkol sa mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya ayon sa plano ng Diyos. So, yung verse na ito is nagbibigay diin siya sa pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, kanyang asawa, at ang pagsunod at paggalang ng mga anak sa kanilang magulang, at ang mga tagubilin na ito ay naglalayong lumikha ng isang makadiyos na kultura sa loob ng pamilya na ayon sa disenyo ng Diyos para sa pamilya. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the designer of a godly family. So, alam naman natin na ang Diyos ang nagdisenyo ng pamilya upang maging isang institusyon na nagpapakita ng kanyang karakter at layunin. So, sa plano ng Diyos, ang pamilya ay isang lugar ng pag-ibig, respeto, at pagsunod, kung saan ang bawat miyembro ay may kanyang-kanyang tungkulin na dapat kampanan ayon sa kanyang mga utos. So, sa pamamagitan ng pagtuturo sa bawat miyembro ng pamilya tungkol sa kanilang mga tungkulin, ang pamilya ay magiging isang makapangyarihang testamento ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. So, second is parents are the stewards of a godly family. So, yung mga magulang ay binigyan ng Diyos ng responsibilidad na maging mga katiwala ng kanilang pamilya. So, bilang mga leader ng tahanan, sila ay inaasahang magpakita ng pag-ibig at paggalang sa isa't isa at magturo ng makadiyos na prinsipyo sa kanilang mga anak. So, ang kanilang pamumuno ay dapat magmula sa isang malalim na pagmamahal sa Diyos na siyang nagiging batayan ng kanilang mga desisyon at aksyon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. And last teaching is children are the heirs of godly family. So, yung mga anak naman ay tagapagmana ng mga espiritual na pamana ng kanilang pamilya. So, sila ay tinuturuan na sumunod at kumalang sa kanilang mga magulang bilang pagsunod sa utos ng Diyos at bilang paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. So, yung pagsunod at paggalang ng mga anak ay hindi lamang para sa ikakabuti ng kanilang mga magulang, kundi para sa kanilang sariling espiritual na paglago at pagpapala. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is parents, love and respect your spouse. So, ang pagmamahalan at paggalangan ng mag-asawa ay pundasyon ng isang makadiyos na pamilya. So, dapat ipakita ng mga magulang ang tunay na pag-ibig at respeto sa isa't isa bilang halimbawa para sa kanilang mga anak. So, ang kanilang relasyon ay isang refleksyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin at dapat nilang ipakita ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikitungo sa isa't isa. So, second is children, obey and honor your parents. So, ang mga anak naman ang dapat ang pagsunod at paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang ay isang mahalagang aspeto ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos para sa pamilya. Kasi ang mga anak ay dapat ituro ng kanilang magulang na sundin at igalang sila, hindi lamang dahil ito ay utos ng Diyos, kundi dahil ito ay nagdudulot ng pagpapala at proteksyon sa kanilang buhay. And last application is all members forgive and be gracious. So, ang pagpapatawad at pagpapakita ng biyaya sa bawat miyembro ng pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakaisa at
kapayapaan sa tahanan. So, pamamagitan ng pagpapatawad, tinutularan natin ang Diyos na nagpapatawad sa atin at sa pamamagitan ng pagpapakita ng biyaya ay ipinapakita natin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. So, ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat na magsikap na magpakita ng pagpapatawad at biyaya upang mapanatili ang isang makadiyos na kultura sa loob ng kanilang bahay. So, dadako na tayo sa ating discussion. So, we have 3 discussion and our first discussion is all about on a scale of 1 to 10, how godly is your family culture in terms of love, respect, and obedience? So, para sa akin, ang pagtukoy sa antas ng kabanalan ng kultura ng ating pamilya or ng inyong pamilya ay makakatulong upang maunawaan kung saan maaaring magkaroon ng pagpapabuti. Kung ang antas ng pagmamahal, respeto at pagsunod sa ay mababa, ito ay nangangahulugan na mayroong mga bagay na dapat baguhin o pagtuunan ng pansin. So, ang pagsusuri ng antas na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng isang makadiyos na pamilya. So, para sa akin, in scale of 1 to 10 sa love is, I will give it 9. Kasi, my parents are we are broken family. So, kahit na broken family kami, my mother gave us all the love that we deserve. So, I was thankful that God gave me a mother like her kasi kahit na wala nang natitira sa kanya, basta meron kami, she will always give the rest for us. And para sa akin is, ganun yung love na talagang kailangan mo i-sacrifice unconditionally. Kasi, anak niya kami. So, kami, ang sukli namin is pagsunod at paggalang. So, second is respect. So, respect is roundly 8 kasi may times na hindi kami pagkakaunawaan. So, to the point na nagkakaroon ng sagutan, but andun pa rin naman yung respect, but may times na nakakalimutan. So, next discussion is what are your strengths and weaknesses? So, ang kalakasan ko is yung patuloy na palakasin habang ang mga kahinaan ay dapat na tugunan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. So, sa ganito kasing pagsusuri is mabibigyang daan ito sa mas makabuluhang relasyon sa loob ng pamilya. So, yung pagtukoy kasi sa mga kalakasan at kahinaan ng iyong pamilya ay mahalaga upang malaman kung saan ka maaaring tumuon para mapalago ang kabanalan sa inyong tahanan. So, last discussion is what is God telling you to do in order to form a godly family culture? So, para sa akin, ang pagkilala sa direksyon ng Diyos para sa ating pamilya o sa inyong pamilya ay mahalaga upang mabuo ang isang kultura na nanaayon sa kanyang kalooban. So, yung pakikinig sa mga turo ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos ay magdadala sa inyong pamilya sa mas malalim na relasyon sa kanya at sa isa't isa. So, ang pagtatanong sa Diyos ng gabay or paghingi ng gabay at direksyon ay isang kritikal na bahagi ng pagbuo ng isang makadiyos na pamilya.